So, kamusta na mga idol? Pag-usapan natin yung naging laban ng Yokohama at ng FE Nagoya kung bakit po sila natalo mga kaibigan para maiwasan po sa susunod na laban. Pero bago tayo magpatuloy, please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pahit na rin ng notification bell kaibigan o tulong na rin niya sa atin. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, very obvious naman na nakita natin yung problema. Sa mga nakapanood ng live mga kaibigan, alam nyo yung nangyari. Nung second quarter, hindi po pinasok si Kai Sotto. Buong minuto nun, hindi po talaga naglaro si Kai mga kaibigan. So bakit no? Nakita natin dahil sa dalawang foul ni Kai Sotto at natakot mag-take ng risk. Itong si Coach Aoki Taketo, akala po niya kakayanin ng mga bata niya, no, yung mga player ng Yokohama kapag walang Kai Sotto. Walang depensa ni Kai mga kaibigan. So nakita natin, nakahabol. Bumaligtad yung score, no? Kung nakalamang ang Yokohama ng 6 points dito sa first quarter, dito sa second quarter, etong FE Nagoya naman ang nakalamang. So walang Kai Sotto kasi, no? At alam naman natin, iniingatan lang ni Coach Aoki Taketo na hindi ma-foul out si Kai Sotto. So bakit may dalawang foul agad si Kai? Pisikalan po kasi yung naging laban at nakita nyo talagang ginikit-git. Double team talaga, no? Double team ang ginagawa itong FE Nagoya sa ating pambato na si Kai. So mainit yung mata ng referee kay Kai Sotto, mas madikit madampi lang doon sa kalaban, tinatawagan na agad ng foul. So parang nakita natin pabor yung referee dito sa FE Nagoya. So nakita lang naman natin yun, naobserbahan natin yun. So nakita natin pagdating ng third and fourth quarter ng game, hirap na makadepensa etong ating pambato na sa Kai Sotto. Nasa chemistry at nasa momentum na kasi etong FE Nagoya at alam na alam nila yung galawan nitong Yokohama. So ano yung mga dapat iwasan at dapat gawin ni Coach Taketo at ng buong Yokohama team para manalo sila sa next game nila kontra sa A-Tokyo? Yung A-Tokyo mga kaibigan, nasa top 2 standings overall itong team na ito. So malakas po ito kung ikukumpara dito sa koponan ng FE Nagoya. So natalo tayo sa Nagoya, bumaba yung standings natin sa pang number 16, umangat naman itong FE Nagoya sa 15. So dapat nga nasa pang 14 na tayo kung nanalo, pero so far wag tayong mawala ng pag-asa. May pag-asa pa sa playoffs mga kaibigan. May 14 games pa ang Yokohama at kailangan lamang magsunod-sunod ng kanilang panalo para magkaroon ng sure slot sa playoffs dahil 8 teams lamang po ang pipiliin, no, at kukunin. So tignan nyo mabuti mga kaibigan kung magte-take ng risk itong si Coach Aoki Taketo at ibababat si Kai Sotto. First quarter, second quarter, first half ng game, okay, dapat ibabat si Kai at kapag ka nakakalamang tayo, doon na dapat umatake dito yung mga kakampi ni Kai. Tulungan naman si Kai Sotto kasi nag-iisa lang si Kai. Pag inilabas si Kai, walang pumapalit sa depensa niya. Iba yung depensa na iaambag ni Kai Sotto kapag nandun siya sa loob. So very clear yan sa atin mga kaibigan, no? At pwedeng kahit hindi paglaruin masyado itong si Kai Sotto dito sa third quarter kasi madalas ginagawa ni Coach Taketo, under 2 o 3 minutes pinapasok siya dito sa third quarter. Nung nakaraang laban, no, may 3 foul si Kai. Nung nakaraan mga kaibigan, hindi sa FE Nagoya. At nakita natin, under 3 minutes pinasok siya dito sa third quarter. Pag rin ng fourth quarter, babad na babad si Kai. Very intense, crucial game kasi yung mga last quarter mga kaibigan. So kailangan talaga may depensa ni Kai Sotto. So nangyari, hindi siya nag-take ng race, nauwi po sa pagkatalo ng Yokohama yung laban sa FE Nagoya. Para maiwasan, dapat huwag matakot si Coach Taketo, pagtiwalaan lamang ang ating pambato na si Kai Sotto. Saka na siya matakot kung may 3 o 4 fouls na si Kai, which is very delikado na talaga. Pero as of now, talagang nakita natin yung performance si Kai, okay naman. May 7 points lamang, 2 blocks, no, at 2 rebounds si Kai Sotto, may 2 fouls din siya kahapon. Pero okay naman yung kanyang performance, wala lang siyang minuto doon sa second quarter kaya mababa yung kanyang stats. Well mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more Kai Sotto updates. Maraming